Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Dito po ang inyong host, Jesus Gang Jr. At sana kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So salamat po at maraming salamat doon po sa mga nag-views at meron pa pong mga nag-likes at nag-share sa aking mga tsahin dyan. Maraming salamat sa inyong mga suporta at sa mga followers ko na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat to. Kahapon kung maalala ninyo na doon sa dalawang Facebook live ko, may binasa po ako doon sa 1987 Philippine Constitution. In particular sa Article 7, yung the executive branch. At na-highlight ko nga doon kahapon yung sa Article 12, Section 12. No, Article 7, the executive branch, Section 12. Kasi may mga maugong na balita kahapon pa. Opo. Ang balita kahapon, ang sabi nga ng iba, binibigyan nila ng tawag nito. Tinatawag nila na yung kambing. Yung kambing na maalam na alas 2:50 o mga alas 3 ng madaling araw ng April 8 ay namaalam na. Sa ngayon, pilit nilang tinatago. Sa mga nakakaalam, pilit nilang tinatago. Dapat, pagka namaalam na kaagad, dapat yung kasunod nun, uupo na yon. Kaya ang nangyari, tinatago nila. Kaya sa mga naging post ko sa Facebook ko kahapon, hanggang ngayon pinopost ko, gusto ko talaga may makulong. Tulad yan yung nagsasalitang babae dyan na napakasinungaling, na gusto ko talagang makulong siya at madisbar. Ganon. Ganon kayo kagago, ganon kayo kagarapal, ganon kayo kademonyo sa kapangyarihan, na hindi naman sa inyo, ganon. Tapos ginagago nyo na lang yung mga Pilipino rito. At paalam ko rin sa inyo, tanim kayo ng dragon. Salot kayo. Kita sa mata, kita sa muka. Visit kayo. Gago kayo. Mga demonyo kayo. Yung mga nakaluklok sa gobyerno na mga hindi naman tanim ng dragon, kita naman sa itsura, mga lahing Pilipino, siyempre, nabubulagan kasi natakpan na infect. Na-infect. Pero yung walang hiya na yan, na tagapagsalita dyan, na babae, abogada pa, tanim ka ng dragon. Salot ka, napakasinungaling mo. Patay na nga yung kambing Wala na yung kambing April 8 pa, madaling araw yon ng April 8. Wala na yung kambing. Tapos hanggang ngayon, April 9 na, tinatago nyo pa rin. Grabe kayo. Tapos maugong pa na balita, kahapon, sabi nga ng isang, siguro si General yon, no? Ang sabi niya, magdi-declare pa kayo ng martial law. Napakawalang hiya ninyo. Ano yan, auto pen? Grabe kayo. Grabe kayo ka mga sakim sa kapangyarihan. Ngayon, dahil ganyan kayo, ito manawagan ako sa Amerika. Under Proclamation 2695, Amerika, you better wake up. I know na nagmo-monitor kayo. Yung mga demonyo na to. At napakamali kasi ito yung sinabi ni Manuel Quezon noong December 9, 1939. Hanapin ko kung nandito. Unahin ko muna yung kay John F. Kennedy. For the freedom of man. Kasi hanggang hindi nila nilalabas yung katotohanan, tinatago, pinapalamon yung Pilipino ng kasinungalingan, hindi tayo malaya. Hindi tayo malaya. Demonyong babae na yan na abogada pa naman. Salita ng kasinungalingan, hindi ka Pilipino, buwisit ka. I-DNA ka, ang gaga ka, hindi ka Pilipino. Tanim ka ng dragon, demonyo ka. Ganon kayo. Dito nagkamali si Manuel Quezon noong December 9. Hanapin ko nandito, nakasave yun Sinabi ni Manuel Quezon,
the late president ng Pilipinas, siya yung kauna-unahang Commonwealth President, si Manuel Quezon. Anong sabi niya noong 1939? Hanapin ko rito sa isa. Na maimpyerno man yung Pilipinas, basta ang Pilipino yung namamahala. Kaysa naman na langit na Amerikano or ibang lahi yung namamahala. Kung buhay lang sana siya, hindi mahirap buksan ng sikreto kasi nakikita sa mata. Opo. Nakikita sa mata ang sikreto nyo. Ganun lang yon. Tapos yung pakiramdam, merong mata yan. Kasi ang pakiramdam, nakakaramdam yan. Yung taenga, meron din mata yan. Nakakasagap, may panlasa yan. May mata, may taenga, may dila. Yung tenga, yung mata, ganun din. Akala nyo yung senses natin pandinig lang? Oo, nakakarinig ka. Pero yung pandinig, nakakalasa yon. Halimbawa, kung walang kwentang-kwento, di ba, bakit ka makinig, di ba aalis? Ibig sabihin, yung panlasa ng pandinig mo, may lasa yun, nakakalasa yun. Yung pakiramdam, nakakalasa, nakakakita, nakakaramdam din yun. Ang demonyong babae na to, abogada. Sana makulong kang hayop ka, hindi ka pwedeng ilagay sa hayop, no? Demonyo ka. Sana makulong ka at madisbar ka. Napakagaga mo. Pakilala kang abogada, napakabobo mo, ginagago mo ang mga Pilipino. Demonyo ka, hindi ka pwedeng sabihin na hayop. Gaga ka. Gusto mo ng debate, pagbibigyan kita Kung gusto mo, kung gusto mo ng kadebate, pagbibigyan kita. Abogada kang, gaga ka. Ako hindi. Anong usapan natin? Konstitusyon, sige, pagbibigyan kita. Article 7, Section 12, dapat ipaalam ninyo. Basahin natin, no? Hanapin ko muna rito yung kay Manuel Quezon. Pakagago mo. Demonyo ka. Akala nyo forever kayo? Tanim ka ng dragon, napakalinaw niyan. Wala hanapin ko muna bago ako tumuloy, pagpasensyahan nyo na kasi napasok lang sa isip ko Alala ko kasi si Manuel Quezon nung sinabi niya yan na kaya yung nangyayari sa atin ngayon, para bang sumpa, yung salita kasi makapangyarihan yun Bakit makapangyarihan? Siyempre narinig ng kaaway ng salot na dragon. Kailan lang ba naging republika ang Pilipinas? 1898? Napakabata po ng ating bansa. 100 years pa lang mahigit. Yung Communist China, abay, ang tagal na ho niyan. Kaya pagdating mo sa information, advance sila. Marami sa atin wala. Sino may-ari ng alak na lason, ng sigarilyo na lason? Sino? Sino may-ari ng mga droga? Sino? Sino may-ari ng mga nightclub kung mga ano pang kawalang hiyaan? Sila halos Yun ang control. Kailangan nila ng control. Hanapin ko lang dito. 200 plus na kasi itong aking comment Pagpasensya nyo na kasi kailangan ko i-post Kasi siyempre nakita nila yung mga Pilipino bobo, tanga, nasakop tayo ng Espanyol, ginawa tayong tanga at bobo. Hanggang ngayon alipin tayo ng katangahan at kabubuhan. Marami ho. Alipin pa rin tayo. Na pag nagbasa ka ng Biblia, sabihin pa nila sira ulo ka. Gago pala kayo Lalo dyan sa mga kasama ko sa trabaho, tawagin kang sira ulo. Nanumpa pa tayo sa pangalan ng Diyos. Napakawawalang hiya naman yan. Bakit pa ba tayo merong konstitusyon, di ba, sa preamble? Ganun lang ho. Ganun. Mantakin mo gaano kagago yan. Sabihin ba naman na maimpyerno man yung Pilipinas basta ang namamahala Pilipino.
Abay, hindi ho Pilipino yung namahala sa atin. Ilang lahi ho yung nakaupo dyan sa President's Office o the Office of the President, hindi sila Pilipino. Yun ang malinaw. Kasi kung ma-DNA yan, pwede namang i-DNA kahit patay na eh. I-DNA, pwede yan. Pustahan tayo, magtanong kayo kung anong pusta. Salot kayo. Napakagagago nyo. Kasi kung hindi na tayo magsalita rito ng katotohanan, wala na mangyari sa Pilipinas ito. Ngayon, tuso-tuso na lang kayo, hindi nyo alam, ang Amerika nanunood lang. Bubulgar ko rin yung sikreto ninyo. Ito, alam din ito ng Amerika, pinapabayaan lang kayo kasi inoobserbahan kayo. Ang tawag ko nga dyan sa quote ko, losing but winning. Di ba merong laro sa dama, yung perdigana? Paano ka mapanalo? Ipatalo mo. So ganito yan. Abang ang Pilipinas, kinakangker ninyo, mga salot, tanim kayo ng dragon. Dami rito nagkikasing sa akin, nakala nyo hindi ko alam. Meron pa nga dito naglalakad ako, hugot-hugutan ako rito ng ganyan sa bewang gano'n, no? Akala siguro takot ako. Kasi tandaan ninyo, nakwento ko naman ito, nung 2004 dyan sa Dasmariñas Street, Binondo, Manila, naglalakad ako. Habang naglalakad ako, hinit-inran ako ng Nissan Sentra Series 3, kulay green, black bumper, front and back, aluminum mugs, tubeless tire, tainted brown. Yun, daming nakakita noon, meron pa nga sumigaw doon, mama, mababangga. Nung nangyari yon, tuloy-tuloy ko na, shortcut ko na lang. May time yun na tumingala ako sa langit. Pag tingala ko sa langit, nakita ko doon yung hugis, yung muka ng demonyo, yung kulay gray sa ulap. Hindi naman maulap nung panahon nun. Biglang nagkaroon ng ulap na kulay gray, tapos nakita ko yung hugis ng demonyo. Nakabukas yung bibig niya, laki ng mata eh. Ganon, ang laki ng mukha. Opo, ang laki. Mataki mo siyempre sa lapad ng kalsada noon sa Dasmariñas Street, dyan sa Binondo. Pag tingala ko, nakita ko yung kalahati lang nito, nakanganga siyang ganyan. Hindi naman ako nanginig, hindi ako takot. Nasabi ko sa inyo. Lalo kayo, maalam naman kayo, mga espiritu kayong duwag. O mga duwag kayo. Na ang sikreto ninyo sa ginawa nyo sa halamanan, hindi sikreto. Bakit ngayon yung tanong ko, wala pa rin may humaharap dyan? Sana pwede subukan nyo. Ano ang sikreto ninyo sa halamanan ng Eden? Sino bang pinakamatalino ngayon sa lupa? Pwede naman harapan yan. Pwede. Tingnan natin kung kaya nyo buksan yung sikreto ninyo dyan. Kung kaya nilang buksan yung sikreto ninyo sa halamanan ng Eden, yung ginawa ninyo. At kung sa tingin ninyo hindi mabubuksan yan, nagkakamali kayo, mga traidor kayo. Pagpasensya nyo kasi 200 plus na itong nagawa kong comment eh. Sa tuwing may maisip ako rito, pinupost ko para hindi ko makalimutan. Grabe ho kayo. Grabe. Ito na lang, i-search ko na lang dito sa kasing hub. Kasi matatakpan kasi ng aking ano rito, yung na-search na isa eh. Ito. Ito na. Yan. Yan ang sabi ni Manuel Quezon. I would rather have a country run like hell by Filipinos run by Filipinos than a country run like heaven by Americans or foreigners.
Ganon ho ka mali ang ginawa mo. Sabihin ko na president siya eh. President Quezon. Ganon ho sir kamali yung ginawa ninyo. Patay ka naman na yung salita na ito, nakakarating yan doon eh. Ganon ho yan. Napakamali ho ng ginawa mo. Ngayon, yung sikreto mo, hindi sikreto yan. Siyempre patay ka na eh. Nagpahinga ka na eh. Sigurado alam mo yan kung anong sikreto mo. Isang sikreto mo dyan, DNA. Deoxyribonucleic acid. Ganon ho. Ganon kayo. Ngayon, since nandito na rin lang, bago ko ituloy, i-post ko muna yung sinabi ko kahapon na tanong na itatanong ko sana sa inyo. Ano ba tawag nito? Patungkol ho iyon sa Bible. Hamon kasi yun eh. Yan, i-edit ko na lang yan pagkatapos. Yan, pinost ko na. Ngayon, puntahan natin itong si tagapagsalita. Grabe, dami yung makukulong dyan. Tinago-tago nyo yung mga impormasyon. Sige kayo. Siguro mapera doon sa mga medical practitioners kasi nga kontrolado yon, tsaka wala silang kapangyarihan magsalita, maglabas ng mga impormasyon. Sigurado isa doon may coercion yun eh. Hindi sila pwedeng magsalita. Pero siyempre yung balita, kakalat yun, hindi mo pwedeng itago yan. Under sa Article 7, the Executive Branch, Section 12 of the 1987 Philippine Constitution states that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of health. The members of the Cabinet in charge of national security and foreign relations and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Dapat nga ito pati Vice President kasama dito eh. Bakit ang nakalagay dito members of the Cabinet in charge of national security lang? Dapat kahit Vice President i-inform. Kaya yon, pagka nagpalit ho ng konstitusyon, kasama dito dapat sa Section 12 yung Vice President and the rest to. Bakit Cabinet lang? Sino bang next in line? Cabinet ba? Vice President ho? Walang hiya kayo. Ito kasing tinatawag nila yung the Core Constitution. At itong Constitution, para sabi nga ng ibang mga pundits, legal pundits, na ito yung Constitution na ginawa na illegal, na ginawang legal. Illegal in a sense na hindi nagkaroon ng Constitutional Convention, People's Initiative, basta na lang kung pinalitan yung Constitution. Kaya nga tinawag ito Core Constitution. Ganun ho, naka-record naman ito, wala namang dinaanan na kon-kon ito tsaka People's Initiative, parang ganun. Kung dinaanan, halos wala, basta binago lang eh, no? Kaya tinatawag ito ng karamihan, lalo sa mga law school at saka ibang mga abogado, ibang mga pundits. Pundits is mga experts, kaya nga pundits eh. Na ito ay Core Constitution. So napakalinaw ho sa Section 12 na in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of health. Inoperahan na nga siya ng tuberculosis, hindi pa sinabi. Tapos masama talaga ang pakiramdam nun. Siyempre malalim yung operasyon nun eh. Lalo internal organs. So tandaan ho natin, internal organs, tinatawag yung digestive tract. So part ho ng digestive tract is the lips, mula sa lips. Lahat ho yan sa mouth, throat, lahat yan hanggang sa digestive. Digestive. So intestinal tract. So intestinal tract natin, tulad yan sa tao, is 20 feet. Basic ko yan sa science. Natandaan ko yan ng elementary. Ang haba ho, yung sukat ng intestine ng tao is 20 feet. Ganun ho kahaba. Kaya pagdating sa loob ng tiyan natin, lukot-lukot yun siya. Parang nakalukot-lukot. Meron hong tinatawag na small intestine kung saan dumadaan ho yung pagkain na digest ng stomach natin gamit yung gastric juice para matunaw yung mga kinain natin. Tapos dadaan sa small intestine. Sa small intestine may tinatawag dyan ng mga villi. Yung villi katumbas siya ng buhok.
katumbas ng buhok sa ilong, parang buhok dito. Habang dumadaan yung mga pagkain dyan, yung hinihigop ng villi, ng nutrients, tapos direkta sa ugat yon, sa dugo, tumatakbo yun sa buong katawan. Kumbaga, bago pa nagkaroon ng mga LRT, ng train, meron ng LRT at train yung katawan ng tao. Yun yung mga veins, yun yung mga ugat, yan yung tagapagdala niyan, yung dugo. Higupin niya lahat ng sustansya, i-distribute niyan sa buong katawan kung saan nangangailangan ng nutrients. So ganun ho, basic iyan. Siyempre yung diverculitis, nandun yun sa large intestine niya. Siyempre, may mga ugat konektado yan kaya nga digestive tract yan Kaya minsan siguro, nung nagsalita siya, nakitaan siya ng dugo sa bibig niya habang nagsasalita siya, hindi niya napansin, umakyat siguro yung dugo. Nagkakaroon siya ng internal bleeding. So ganon. Yun na pala yun, na meron siya sa loob na nagdudugo. Kumbaga nagkaroon na ng hindi kaaya-ayang circulatory system siya. So ganun ho. Part ho yan ng system ng tao Yung skeletal, muscular, nervous system, digestive, reproductive, respiratory. So parang ganun, may mga system kasi yung katawan ng tao So ganun. Yun na pala yun. Tapos siyempre na balita nga na diverculitis. Tapos nga na stage 4 pa. Tapos yung latest na mga kumakalat na balita, 2:51 or alas 3 ng madaling araw ng April 8, yung kambing nagpahinga na. Ngayon, ang sabi ng isang retired AFP official, magdi-declare pa ng martial law. Ano yun? Talagang napakaganid nyo. Itong babaeng abogada na tagapagsalita dyan, napakasinungaling mo. Makukulong ka sa ginagawa mo. That's perjury. That's lying. You are in the oath of office. Nanumpa ka dyan sa opisina mo. You have taken an oath. Alam mo, ang journalism, the very foundation ng journalism is the truth. The very foundation ng law is the truth. Law, right is always given. Again, what is law? Quote, right is always given. No such thing as bending. Wala akong ganon. At kung i-bend mo yung law, anong provision yan? Anong batas na nagsasabi pwede mo i-bend yung law? Kagaguhan nyo. Ginagago nyo na lang yung tao. Mga wala kayong hiya. Walang hiya ka. Abogada ka. Tagapagsalita ka. Patong-patong kaso mo ngayon dyan. Tandaan mo. Makukulong ka. Gaga ka. Madisbar ka pa. Napakagaga mo. Ginagawa mo kaming tanga. Kung gusto mo ng debate, pwede pagbigyan kita. Kahit nakakulong ka halimbawa, pwede pagbigyan pa rin kita. Debate tayo. Napakalinaw Meron pa nga dito Section 8. Article 7, the Executive Branch, Section 8 of the 1987 Philippine Constitution. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President. Patong-patong tong kaso ninyo. May health issue na siya. May health condition. Hindi nyo pa ini-report. May disability na siya. Hindi nyo pa rin ini-report. Ayaw pa rin ninyo yung kapangyarihan i-turn over. Ako sinasabi ko yun dahil ginawa ko dahil nung ako'y simaa dyan sa Office Rexta dyan sa Philippine Coast Guard dati, nung nagkasakit ako kasi nag-medicate ako from 2021 to 2022 nag-medicate ako nun 1 year yon. Sabi ni sir, sabi niya ikaw simaa ako rito. Sabi ko sige sir, hindi man ako makatanggi. Pero after nun, tinis-tiis ko kasi nahihilo ako sa gamot Tinurn over ko talaga sir, bitawan ko na lang kasi hindi ko kaya
Nahihilo ako sa biyahe, nakatatlong gamutan na ho ako. Opo, nakatatlong gamutan ako. Nilason kasi ako dyan sa trabaho dati. Alam ito ng marami. Ang mabanggit ko lang na nakakaalam yung late commandant namin na si Admiral Reuben Lista, alam ni Sir yun. Tsaka si late Rear Admiral Joselito de la Cruz, si Sir, alam din ni Sir yun eh. Kaya mabanggit ko lang yung dalawang mga opisyal na yan kasi nagsipagpahinga na. Ayaw ko magbanggit ng mga retired na tsaka active pa yung iba. Ayaw ko. So, ganon. So, itong tagapagsalita dyan ngayon, napakagago ito. Napakawalang hiya mo na lang. Abogada ka pa naman. Ano ka, rank 15 ka sa bar exam? Cum laude ka pa? Wala ho sa qualification yan. Wala ho sa na-achieve mo yan. Ang tanong dyan, yung realidad. Kung talaga bang napangatawanan mo na ikaw ay cum laude, ikaw ay top 15 sa bar exam. Napakabobo mo eh, no? Ang bobo mo ho. Malinaw ng sinasaad ng konstitusyon eh. Pag may disability na, automatic na nga dapat noon, vice president na eh, kasi inupirahan na eh, hindi na kaya eh. Nagbi-bleeding na eh. Hindi na kaya yun. Tapos ngayon, namatay na yung kambing noong April 8, 2:51 a.m. to 3, on or about 2:50 to 3 a.m. April 8, nagpahinga na yung kambing. Ayaw nyo pa rin. Talagang katakot-takot ang abutin mo na kaso ito. Patong-patong yan. At sana madisbar ka, walang hiya ka. At sana yung perang nakulimbat mo, mabawi yan. Ganun lang yun. Kasi halimbawa kung ako na halimbawa presidente, sabihin ko saan na yung mga hidden accounts ninyo, pati mga banks. Ang sino mang makapagturo, makapag-declare, bibigyan ko ng reward, 50-50 yan o 50% sa'yo na. Nag-deposit kayo doon 100 million. Abay, sino bang hindi makatanggi niyan? Lalabas ng bangko yan. O 50 million sa kanya, magbigay lang siya ng impormasyon, hindi naman siya, wala namang makakaalam. O sige. Mababawi ngayon, masisequester ngayon yung lahat ng mga tinago ninyong pera. Ganun lang yun. Lahat ng mga tinago ninyong pera, bigyan nyo ng 50% yung mga informant. Nagtago kayo ng 2 trilyon. Abay, 1 trilyon ang ibigay. Ganun lang yun. Sino ngayon ang makatanggi niyan? Loyal sa inyo yung tao dahil binibigyan nyo ng barya-barya, nagpatago kayo ng ilang bilyon tapos bigyan nyo lang ng 10 million. Barya yun. Barya yun. Kung magbigay halimbawa 50%, abay magsasabi yun, masusunog talaga lahat ng tinago ninyo. Tsaka nakamonitor naman kayo eh. Sigurado yan, may mga ahensya ng gobyerno at mga foreign entities dito, lalo na kontrolado naman tayo. Dati tayong ng Amerika. Sigurado nakakaalam ito. May mga nagmo-monitor niyan. Kung traidor kayo halimbawa sa sinumpaan tungkulin ninyo, lalo na ikaw, tagapagsalita na tanim ng dragon, kita sa mata, kita sa mukha mo, i-DNA ka na lang, sure ball yun, 100% tanim ka ng dragon. Gaga ka. The Congress shall, by law, ito sa Section 8, tuloy ko lang. Again, basahin ko Section 8. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation or of both the President and Vice President, the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. Kaya pala itong si Senate President talagang gusto ipa-impeach eh. Kini-question pa niya yung Supreme Court no? One bold din talaga to no? Hindi naman abogado, questionin mo yung Supreme Court Justices, 15-0 na nga GR number 278-353, 278-359, yun yun yung sa ruling ng Supreme Court 15-0, yung impeachment was unconstitutional.
because they filed a for impeachment complaint doon sa plenary. Nagkaroon ng proceedings doon sa plenary kung saan yung plenary, yung buong Congress nakipagdebate. The first complaint won, and the second complaint, the third complaint inarchive nila. Tapos yung impeachment complaint number 4, yun yung pinagbutuhan nila ng 1/3 at nagkaroon sila ng tinatawag na articles of impeachment or the resolution. It was calendared and transmitted to Senate for trial. However, in-stop iyon dahil nagpetition itong legal team ni Vice President at nakita nila na unconstitutional. At yun na nga, dahil under sa Article 11, the accountability of public officers, itong Section 3, Subsection 5 states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So doon pa lang malinaw iyon, nagbatayan ng konstitusyon na illegal, unconstitutional ang ginawang impeachment proceeding or doon sa Congress. Kasi bakit? Meron silang 4 na complaint. First, second, third complaint was archived, and the fourth complaint was voted 1/3 or had an articles of impeachment and calendar transmitted to Senate. So nagkaroon kaagad iyon ng disqualification or unconstitutional. It does not mean na yung complaint lack merit. But the question is the procedure, the impeachment proceedings violated the Constitution itself because the Congress has the exclusive power under sa Article 11, Section 3, Congress at mismo yung Congress din yung nag-violate ng Constitution na iyan. Ngayon, kung ano man yung merong house rules sila, kung ano-ano mang house rules dyan, hindi ho pwedeng makapangyarihan yung house rules para ibasura mo yung primary law, which is the Philippine Constitution. Article 11, Section 3, Subsection 5. Again, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So yun ho, kahit basahin ho ninyo. So ngayon, kaya pala itong Senate President galit na galit sa Supreme Court. Bakit daw kung ano pang yung nagdadaldal siya, nakalimutan niya na yung parliamentary immunity in effect when you are exercising your authority doon ho sa Senate. It does not protect you. Parliamentary immunity cannot protect you when you have taken when you have given a statement doon sa public, doon sa social media, doon sa TV network. You are not protected by parliamentary immunity. The only thing that can protect you, is freedom of speech. However, it cannot protect you absolutely. It is not an absolute. Kasi bakit? Question mo Sinira mo yung trabaho ng kinwestiyon mo kung ano naman pinagsasabi mo doon, na nakasave yun Kaya tinablan siya ng kaso at sana yan, patong-patong na yan. Grabe ka ho. Mantakin mo hindi ka abogado, questionin mo yung Supreme Court Justices. Nasa roster nila o nasa portfolio nila yan, yung experience nila na gaano sila katagal, nag-graduate sila ng law school, practicing law, tapos naging kung ano pa silang judge yan hanggang sa naging Supreme Court Justices yan sila. Kikwestiyonin mo, hindi ka nga abogado. Ganun lang ho yun. Danny Kruger effect nga sabi yung naisip mo ba na akala mo super galing mo. Ako hindi naman ganun Hindi naman ako ganun. Akin naman, kung nagsa-challenge man ako, halimbawa, naglalagay naman ako ng tanong at saka willing naman ako makipag live discourse. I am very willing ho sa live discourse. Kahit na biglain nyo ho ako, impromptu, pwede ho. Pwede nyo akong impromptuhin. Kung gusto niya magbigay ng comment dyan, kung gusto niya mag-live discourse tayo, pagbibigyan ko kayo. Wala tayong usapan dito na tatalunin ko kayo, tatalunin nyo ako. Hindi ho. This is for the purpose of education or educare, no? To nurture
and to bring the best, to bring about yung the best doon sa tao. Yun ang purpose nun eh. Bakit ako nagfe-Facebook Live? Is for education. Mantakin mo yung balikan natin, yung si Senate President, pati pala si House Speaker din. Kasi alam na pala nila, kasi may mga impormasyon na yun sila eh. Yung status ng health, alam na nila yun. Alam pala nila. Kaya pala, yung tandaan ninyo, yung vision ba nila, yung vision, the way they see things is advanced. Kaya gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Sabihin ko na si Inday Sara eh. Bakit ako mahiya? Eh yun ang totoo eh. Gusto nila i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi alam nila yung kambing mamamahinga. May health issue na at saka hindi tatagal. Eh siyempre pag na-impeach si Inday Sara, perpetual disqualification sa anumang opisina ng gobyerno. Ganon ang gusto nilang mangyari. Perpetual disqualification meaning hindi ka na pwedeng tumakbo kahit na barangay chairman, kahit na maghawak ng kabarangay tanod, hindi ka na pwede kasi that is public yan eh, government yan eh. You are disqualified. Siguro pag mga private ka, pwede ka. Pero yung palang purpose nila na bakit nila i-impeach si Inday Sara, it's because gusto nilang hawakan. So ngayon, naglalaban sila ngayon. Hindi pwede ho. Ang tagumpay ng masama ay maiksi lamang. So, ganun ho kayo kasama. Kaya ang tagumpay ninyo, maiksi lang yan. Mga walang hiya kayo. Mga traidor kayo sa konstitusyon. Ano yan? Betrayal of public trust. Sapul kayo dyan. Sapul ka dyan. Ikaw gaga kang tagapagsalita ka. Napakabobo mo. Ano ka? Top 15 sa bar exam? Tapos cum laude ka pa? Hindi ko katwiran yon. Kahit na lahat ng cum laude, ikaw na. Lahat ng kurso cum laude, ikaw na. Pero nakitaan ka ba ng pagiging cum laude mo? Ginagawa mo kaming tanga? Yung absolute, bakit absolute? Absolute na graft in corruption, the face of corruption, the graft in corruption ginawa mo. Bakit? Ginamit mo yung opisina, resources ng gobyerno. Ano yon? Mapatao, kung ano mang gamit dyan, ginamit mo para magsinungaling. That's perjury. That is a lie. That is the betrayal of public trust, and you have taken an oath to perform your duties. Defend or defend the Constitution. Walang hiya ka, abogada ka pa naman. Napakagaga mo. Hindi ka dapat abogada. Dapat makulong ka, madisbar ka, demonyo ka. Ganon yan. Tanim ka ng dragon. Ngayon sabihin mo, pinagbibintangan kita, gaga, kita sa mata mo, kita sa mukha mo. Kita sa kulay ng balat mo kung ano ka. May dugo rin ako, kaya nararamdaman ko kayo. Nakikita ko rin kayo. Yung nilalagay niyo mga babae, nakita ko, hinimas pa nga ako rito sa Balakang noong 2008. Pumiyok pa yon. Sabi niya, siya ba yan? Tapos nagsasalita sila sa salita nila. Hindi ko lang masyado maintindihan, pero nararamdaman ko yon. Teacher ko siya sa sa Mandarin eh. Sansol yu chi pa sir. Nagsusulat na ako noon. Marunong na magsulat-sulat noon. Hininto kasi mabilis ang matuto eh. 'Yon. Yung isa pang nilagay nyo nung 2008 doon sa Apalit 'yon. Ang ganda rin kasing tangkad ko halos eh. Grabe ka puti. Opo. Grabe ka puti. Babae, sabi ko grabe ito. Halos kasing tangkad ko. Napakalinis ng muka. Simpleng damit lang pero kita ko yung tela niya, mamahalin eh. Gandang klase yung tela niya, nakikita ko, nababa. Alam ko eh. Kasi mahilig din ako sa mga damit. Although na yung damit ko pang average lang ba. Kasi mahilig ako noon sa mga polo barong, ganun ba. So bumibili ako ng mga polo shirt na Everlast, ganun, yung mga branded din na mga jogging pants tsaka jacket na terno. Yun, bumibili ako noon. Tapos mga short ko, mga branded din. Ang mamahal noon eh. So nakita ko rin yan. Ang tanim ninyo, babae. Bakit ba nabenta ang West Philippines eh? Tinalo kayo ni Ramos doon sa Battle of Yuldong. Si Ramos late Ramos official siya doon eh. Tinalo niya kayo, 'di ba, sa Korean War? Pero hindi niya lang naisip na meron palang isang paraan na dapat abangan. Ano yon? The 100 Years Battle.
Bakit ninyo tinatago yan kung hindi kayo tanim ng dragon, mga demonyo kayo? Bakit hindi makapagsalita ang karamihang Pilipino na nasa gobyerno ngayon? Bakit hindi makapagsalita? Dahil na-infect. Anong pinapantapal ninyo? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ano yon? Pambulag. Kung hindi nga kayo sa demonyo ba naman? Binubulag nyo yung tao. Ngayon sabihin mo, hindi ka tanim ng dragon, gaga. Demonyo kang abogada ka. Hindi ka dapat maging abogada, dapat makulong ka muna, i-disbar ka, lintik ka. Visit ka. Pakasinungaling mo. Walang hiya ka. Nagpapasasa ka na, halos wala ka ng leg sa taba, ano? Akala mo, sarap ba ng buhay dyan? Pasasa ka habang karamihang Pilipino naghihirap. Walang hiya kayo. Sa hirap na ng buhay, ang inaatupag ninyo, puro impeachment pa, mga walang hiya kayo. Pasalamat kayo, hindi ako presidente. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sikreto nyo, mga demonyo kayo. Pasalamat kayo, hindi ako presidente. Dahil kung ako presidente, ubos yan yung Congress na yan dyan. Abolish yan. Salot kayo. Pahirap kayo, matagal na kayong pahirap. Saan ka makakita yan na lawmaker ka? Pakialaman nyo yung budget. Anong kinalaman ng lawmaking sa budgeting na yan? Magpasa kayo. Pero ibig sabihin, anong pakialam nyo sa mga budgeting na yan? Ibigay nyo sa mga proper agency. May mga gabinete ang gobyerno kung saan the executive branch, which is the president, the vice president, sila ang magmaniobra kasama ng mga gabinete niya. Kayo, magpasa kayo ng batas. Nilalaspag nyo lagi yung salita na in aid of legislation. In aid of legislation of what? Gago pala kayo no? Sabihin pa ng ibang mga abogado, maangas Merong iba rito magsalita parang abogado. Tanong ko naman, bakit ikaw ba yung batas? Makapagsalita kayo. Pero sa mga abogado na matino na yung kanilang hangarin talaga namang genuine. Ano yon? Education. Truth and justice. Law is not a toy. It is a weapon of truth and justice. I-post natin para sa kapakinabangan ninyo. Credit to late Senator Miriam Defensor Santiago. Mag-love muna ako. To. Wala na, hindi na siya ka-attend. Bedread, na siya. Patay na si Marcos. Patay na nga. Hambal kasi. Huwag ka magsalita ng pangalan. Panay ka, mga ano ka. Ay, sabi kasi. Hindi ka marunong mag-ingat Yung anak niya, yung pag-uupuin niya. Uupuin niya saan? Ano yan? Cecilia. Hierarchy tayo? Gago pala kayo Yung anak niya daw yung pag-uupuin niya. Gago kayo. Uupuin niya. Uupuin niya, Cecilia. Ka. Doon siya tagiya sa Pilipinas. Yan ang take ng boga. Nakahay yung mga tayo, hindi na nakapag-isip ng maayos. Ayaw nilang bitaw. Yan. Walang hiya kayo, maharlika. Chinanel nyo yung pera doon para lang tinamaan kayo. Demonyo kayo. Ikaw, pasalamat ka kahit congressman ka, kahit anak ka. Ako wala man ako, pero pag ako presidente, tapos kayo sa akin. Ang kagaguhan ninyo, may mga paper trail yan, lahat yan, tingnan ko lang. Hindi ako presidente. Pero kung ako lang, isa dyan, mawawala sa akin dyan, yung Congress na yan, tingnan natin. Utusan ko PPNP, kunin kayo lahat, mga traidor kayo. Graft in Corrupt Practices Act, that is betrayal of public trust. That is economic sabotage. That is destroying the Philippine Republic. Republic. Anong sabi sa Article 2, Section 1? The Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people. All government authority
emanates from them. Mga gago kayo. Ha? Mga gago kayo. Hoy, classmate, salamat sa pag-view. Pasensya ka na ha. Ito kasi ako eh. Yung magsabi lang ba ng totoo, salamat naman at na-promote ka pa dyan. Ako wala pa. Pero gusto kong makipaglaban at makipagbaka para ho sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard na tinanggal. Inhustisya na pagtanggal. Mga wala kayong awa. Lalo ka na ma'am, walang hiya ka. Mag-asawa pa naman kayo. Puro yung pera. Imbis payuhan nyo. Yung ikaw sir, mabait ka pa naman. Nakilala kita. Pero nawala yung galang ko sa'yo. Nawala talaga sir. Imbis payuhan mo, bigyan mo ng payo. Nagbigay ka pa ng precedence. Well, to tell you the truth, sir, hindi naman tayo Navy na eh. With respect sa AFP. Pero yung precedence mo sa Navy, hindi tayo sir Navy. Dati, oo. Pero when it comes sa implementation, there should be a moratorium. It's because you are to remove people from office. If you say we are part of nation building, you have to protect and defend and strengthen the Philippine Coast Guard, the very institution which you took an office. Salamat kayo, wala pa tayo sa korte. Wawasakin ko yung argumento mo. Hindi mo ako kaya, sir. Gaya ng isang opisyal dyan sa Philippine Coast Guard, retired na yun siya eh. Nung active siya, nagdebate kami dyan sa Rexta. Pinalagan ko talaga. Sabi ko, sir, permission to speak freely. Walang pikunan, sir, ha? Sige, go ahead. Ay, nako. Natalo sa debate, yun na. Hindi na lang ako nagsalita. Wala naman akong dinadrop name dito, sir, eh. Pero mali yan, sir, yung sabihin mo, president sa AFP. AFP yun, sir, tama sa kanila yun kasi ilang years na nilang ini-implement yan, eh. Pero sa Coast Guard, dapat may moratorium. There should be a moratorium. If your very principal objective is the moral and welfare of the tao, of the people, which you are granted authority over them, you should protect the very principle, the moral and welfare. And what is moral and welfare in that paper and ink? Wala eh. Wala. Moral and welfare, 24 years na ako sa serbisyo, 23 years and 10 months, tanggalin mo na lang dahil sa late re-enlistment. Hindi makatwiran yan. You have violated the 1987 Philippine Constitution, Article 3. You have violated Republic Act 6656. You have violated other related laws and principles. Gaguhan yan. Hindi ko sinasabing gago ka, ha? Ako ang sinasabi ko lang, gaguhan yung paraan ba? Makitaan talaga yan na abuse of authority. Ngayon, uupo ngayon si Inday Sara, tingnan natin. Gabaan din kayo. Sabi ko nga sa inyo, may reckoning yan eh. May reckoning yan. May reckoning yan. Sa tingin nyo ba hindi kayo minomonitor dyan? Monitor kayo. Bakit? Kayo lang ba ang may karapatan para mangsira? Bakit? Wala ba kayong kaaway dyan sa loob? Be sure kayo? Sigurado yan. Pipiyok na ngayon lahat ng mga nakaaway nyo, lahat ng mga sinagasaan nyo, lahat ng mga inapakan nyo, pipiyok yon. Ganun lang yon. Baka maisipan nyo na mag-retire dahil gusto nyong takasan. Hindi pwede yon. Kahit retired ka dahil may ginawa kang kagaguhan, abutan ka rin. Ganun lang yun. Dito may nagki-casing na sa akin dito. Napapansin ko ilan. Hindi ako takot sa inyo. Ako panawagan ko lang sa Amerika. Tulong naman. Kasi hindi ko kaya tong laban ng dragon traidor eh. Sana kung laban ito ni Satanas harapan. Doon may na-post na akong tanong, no? Naka-post naman. Sikreto, laban sa sikreto. Harapin ko si Satanas, ng traidor na duwag. Totoo yan. E pluribus unum. Ganun lang yun. E pluribus unum.
Ganun lang yun. Ngayon, kung anong laban yon, sa kanyo na lang malaman, manood na lang kayo. Kung naalala ninyo, dyan sa Luneta dati, noong 2016, paano nawala yung buwan doon na lang. Kung gusto nyo makasaksi ulit ng mga bagay na, bahala na. Saka na lang. Pero balikan natin, kaya pala gusto nila i-impeach si Inday Sara. Ngayon, itong senador na nagpapakilalang gusto niya pala, kasi alam niya pala yung takbo pag na-impeach si Inday Sara, tapos yung kambing nagpahinga na, abay, automatic siya. Ganon yon. Tapos ito namang sa House, sa Congress, yun pa yun, naglalaban-laban sila ngayon. Kaya wala silang kapayapaan, sila naglalaban, kagatan sila no. So ganon no. Kaya sana itong tagapagsalita dyan na babae, hindi mo masabi kung abogado or abogaga. Hindi eh. Ngayon sabi niya hindi kasi wala naman akong oath na ganit. Hindi, gaga ka pala eh. Lahat to ng tao sa gobyerno, so help me God yan. Sumumpa ka to defend or defend the Constitution. So ganun ho. O mantakin mo, in case of death, nasa Article 7, the Executive Branch, Section 7, sinasabi, Section 8, puntaan ko na sa Section 8. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. Ganon kalinaw ito. Constitution, no? The 1987 Philippine Constitution, Article 7, Section 8. Dahil pinagtatakpan ninyo, ano pang na-violate ninyo, meron pa dito, Section 12. Article 7, the Executive Branch, again, Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Ano bang ginawa ninyo? Tinakpan ninyo eh. Cum laude ka, top 15 ka sa bar exam, lawyer ka pa, tagapagsalita ka pa, kung ano-ano pang bla bla bla, so on and so forth mo. Nakitaan ka ba ng talino? Nakitaan ka ba ng prudence? Have you shown prudence? Have you shown justice? Law is not a toy. It is a weapon of truth and justice. Ganon lang yun. Kaya dapat madisbar ka, demonyo ka, hindi ka pwedeng masabi na hayop. Masahol ka pa. Walang hayop na ikumpara sa'yo. Leon, pag busog, papahinga eh. Buwaya, pag busog, nagpapahinga eh. Kayo, wala eh. Wala kayong kapahingaan, wala kayong kabusugan. Paano nyo matago yung impormasyon na yan? Patong-patong kaso nyo, sigurado yan. So, panawagan ko lang to our Vice President or the President of the Republic of the Philippines, Ma'am Sara, Ma'am Inday, ingat po kayo lagi. At dahil po sa critical na sitwasyon ngayon, dahil sa dami ho ng kaaway, dahil nagkamali nga ito si Manuel Quezon, si late, talaga ho yung kaaway natin nandito na sa loob. Again, uulitin ko ito. Tanim ng dragon. Salot eh. Bistado eh. Magpa-DNA ka, no? Ikaw na tagapagsalita, babae ka pa naman, abogada ka, cum laude, tapos top 15 pa ng bar exam. Magpa-DNA ka. Live, ipakita mo yung DNA mo mismo na kinuhanan ka tapos in-examine. Tapos yung kinuha, ibigay sa ibang ibang mga DNA testing center, padala sa Amerika para malaman ng Amerika. Kitang-kita naman sa mukha mo eh. Tanggi mo pa, tanim ka ng dragon, gaga ka. Napakagaga mo. Ginagago mo kami. Gusto mo ng debate? Pagbibigyan kita. Di ba cum laude ka? Abogada ka pa? Payag ako. Walang problema sa pustahan. Sabihin mo lang kung papayag ka kung anong pusta. Ipusta mo na ang lisensya mo sa pagkaabogada. Sa bagay, hindi mo na magamit yan, no? Kasi makukulong ka nga at madidisbar ka pa.
perjury kaso mo, kasinungalingan, tsaka graft in corruption. Betrayal of public trust. Patong-patong yung abutin mo, gaga ka. Ganun lang yun. Ngayon, sabi nga sa inyo, may reckoning yan eh. Ano sabi ng Panginoon? Tagumpay ng masama, saglit lang yan. Tapos ano sabi ng Diyos? Huwag kayong maghiganti, mga minamahal. Sabi doon ni Apostol Pablo. Sabi ng Panginoon, nasusulat, akin ang paghihiganti. Sabi ng Panginoon. Yan na. Sumumpa kayo sa pangalan ng Diyos. Nagsinungaling kayo, ginagago nyo yung konstitusyon. Dahil salot ka, tanim ka ng dragon, demonyo ka. Demonyo ka. Ngayon, ang iba rito na siguro followers ko, huwag kayong mag-alala kasi yung iba sa inyo, alam ko naman. Hindi ko naman kayo sinusunog, no? Tsaka, mahirap na lang magsalita. Ang alam ninyo, walang nakakalam, pero ayaw ko na lang magbitaw din kasi mga masiselang bagay din eh. Tuloy lang kayo mag-monitor. Tapos, after nyan, mag-usap-usap kayo. Siyempre, gumagamit ka ng mga communication, mga other mga apps. Tingnan natin. Kaso wala lang kasi ako kapasidad. Kasi halimbawa, kung ako member ng CIA, ubusin ko lahat, kukunin ko lahat ng impormasyon ninyo. Kaya ko i-extract. Kaso wala ako eh. Hindi ako CIA. Ganun lang yun. Alam ko, hindi ako bobo. Hindi ako tanga. Ngayon, iniingatan ko lang kayo kasi, siyempre, basta ganun na lang ho. Ganun lang. Pero again, ito ho, matagal na ninyong pinagtatakpan sa Article 7, the Executive Branch, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Hindi nyo ginawa. In case of death, sa Section Article 7, Section 8 of the 1987 Philippine Constitution, in case of death, the Vice President. Yun na. Ba't hindi nyo pa rin, ilang araw na, April 8, ngayon April 9. Bakit wala pa rin kayong dyan? Di pa rin kayo gumalaw. Ito nga yung mga balita, tulad yan, sabi kahapon ng isang retired na AFP officer, sabi niya magdi-declare pa sila ng martial law. Ano klase yun? Anong kagaguhan na naman yan? Tapos may balita pa, papaupuin yung anak. Ano ito, kaharian? Naalala natin tuloy. Yung dati, yung maharlika na yan, ang gagawin ni tatay niya, ng lolo niya, gagawin itong parang hierarchy, opo. Gaya sa Europa, sa mga kaharian, para silang pamilya, sila na. Nakakalimutan ninyo na Amerika pa rin ang may-ari ng Pilipinas. Under Proclamation 2695, gave the Third Republic of the Philippines its independence. Ganun lang ho. Ay, marami dito galit sa Amerika. Wala nang problema yun. Pero ako lang, balikan din ninyo ng World War II. American soldiers and Filipino soldiers alike both shed tears, sweat, and blood and gave their lives to protect freedom, to protect democracy. Ganun yun. Ngayon, kayong mga NPA dyan sa Congress, mga gago kayo, kunwari pa kayo. Kaya pag naglagay ng ng constitution dati, magbabaguhin man ito, isama na yung DNA testing dyan para malaman kung tanim kayo ng dragon. Kasi iba rito, tanim ng dragon, hindi masyado nakita sa mukha, Pilipino na eh. Tulad ako, may dugo din ako eh. Pilipino na itsura ko eh, brown na brown, di ba? Pero yung katawan yun, medyo pa. Pero prinsipyo, hindi na ako doon. Ayaw ko ng komunista, demonyo yan eh. Demonyo. So, bakit sa demonyo? Ipopost ko ulit. Yan. About the dragon, demonyo eh. Yung mga leaders natin na gaya ng Battle of Yuldong, tinalo niya yung communist doon pero hindi niya naisip na meron pang 100 years war. Yan. To conquer a nation, one civilization must weaken the world and a particular nation from within. Intermarriage. Ganun yan. Yan o.
Intermarriage pala, no? Divide and conquer, conquer from within. Best is to intermarriage. To have a solid ground inside without a bullet fired. Without a single bullet fired. Ganon sila si Sancho, no? Conquer by avoiding war. Conquer by avoiding war. Sana ba yun? Salamat sa mga viewers pala at sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. At malaki yung tulong talaga iyan na bagaman yung iba sa inyo na nunood lang, siguro nakikiramdam, okay lang ho iyan. Please don't forget to like, share, and subscribe. Kahit hindi kayo mag-like, pakishare na rin ho. At yung YouTube channel, ganun din ho sa YouTube channel. So, education, yan, lagay ko. Na-post ko ba about dun sa... na-post ko na eh. Alam ko na-post ko na yung kay Manuel Quezon dito eh. Kay late Manuel Quezon. Sabi ko na eh, na-post ko na eh. So, hindi pwede yung gano'n na anak mo, papaupuin mo, pa-assume mo na, hindi ho. That is against the law, that is against the Constitution. That is unconstitutional. Ganun ho. Antayin nyo na lang kasi kailangan managot kayo sa kawalang hiya na ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino. Ganun ho. Ngayon, masyado kayong tuso, mga tanim ng dragon, akala nyo 100% nyo yung Pilipinas, nakakalimutan nyo yung history. You cannot omit history. You cannot omit America. Under Proclamation 2695, America gave the Philippine Republic or the Third Philippine Republic its independence. Yan ang kaibahan, nasakop tayo ng Amerika pero sagana naman sa edukasyon. Pinalitan nila mga infrastructure ng mga pinaganda rito. Tingnan nyo, nag-establish ng government. Of the people, by the people, for the people. That is ho yung republic. Pag tingnan ho ninyo yung etymology or the beginning ng republic, parang publicos. Public thing, it's a public matter. Republic, from and public, publicos or publios, o basta ganon, publicos. Tingnan nyo ho yung etymolohiya ng republic. Maganda kasi ho sa mga usapan, may mga referensya tayo, credit to the owner, ganun ba? Hindi yung gaya ng ibang mga kupal na akala mo sila yung magsalita, akala mo sila yung sources, Walang ya naman kayo. Ibigay nyo din yung
Yung referensya kung saan nyo kinuha para ma-check and balance yan. Ito pa si George Garcia, may nakasalang na impeachment kay George Garcia, pati sa mga members doon ng Inbank. Siyempre sila yung magkakasama dyan eh. At tatablan kayo. George, kumusta na George? Nasulat ko na ba rito about sa education? Copy ko nga to. I-delete ko na lang to kung na-post ko na kasi ayaw ko madoble. Mamaya na lang i-copy paste ko na lang ulit yung kay Manuel Quezon. Isi-save ko dito sa aking cellphone. Kasi na-delete ko eh. Makita nyo pala, bagong gupit ako. Nagpagupit kasi ako kahapon eh. O yan. Haba na ng buko eh. Haba. Yan. Haba na ng buko nung nakarang kaya nagpaiksi na naman ako yan. Clean cut. Antakay mo yung abogada na ito. Sabi ko makukulong ka rin. Edit ko nga to. Ba't naman makukulong eh? May makukulong. Dahil sa kasinungalingan. Pamilyar ba sa inyo to? Sabi sa Yan. kampingan, mga sa farm, no? Mga helper. Namatay daw yung kambing sa 2:51 AM. Ngayon, napakalungkot. Naiwan na mga anak pa. Sa young goats pisero. Okay, live ulit. Mukhang may Trend ho ng nawala-wala signal ko. Yung trend ho kasi ng ang trend ng mainstream media, yung mga malalaking media network, dati ho nung 1980s nakita naman natin paano nila i-manipula yung impormasyon. Walang question sana doon sa ginawa na ni Marcos Sr. Maganda na yun eh. Kaso lang siyempre hindi naman natin pwedeng pag-usapan dito lahat dahil kapos tayo sa impormasyon, sa mga hawak nating documents kasi madali lang magsalita eh. Opo, madali lang ho. May mali din si Marcos siyempre. Siyempre, aminado siya mismo. Siya na mismo nagsabi, yung Marcos Sr. May mali siya, inamin niya. May mali din siya. Yun ang kaigihan doon. Kasi siya, tao, lalaki, matapang siya magsalita, sabihin yung totoo. Which is yung totoo, ganun. Ngayon ako sabihin ko naman sa inyo, ang tanim ng dragon sa Pilipinas dito, masagana na. Kung napanood ninyo yung sinabi ko kahapon na Independence Day, yung sa huling part ng Independence Day, nag-celebrate sila kasi natalo yung alien. The opposite name ng malaki or opposite ng malaki is maliit, di ba? Kasi yung alien, malalaking mata. Anong opposite nun, di ba? Singkit. Anong representation? What that flying saucer depicts? Di ba nagdi-depict ng mga towns, ng mga malls, ng mga businesses? Ganun ho. Ganun ho yung depiction nun. Ganun nila tayo isa-birth. Ganun nila tayo i-conquer. Naalala ko na tuloy, may ginabanggit ko. Nag-a-avoid sila ng frontal, ng confrontation. Bakit? Kasi bakit? Kung magyera, yung mga na-establish nila mga buildings dito, mga negosyo, mawawasak lahat yon. Siyempre, money yon, resources yon, tao yon, time. Why not na i-conquer natin? Paasawahin lang natin. Naranasan ko yan first hand.
Opo. Yung isa doon, may anak na nga siya, hinimas pa ako sa balakang eh. Ano ba yan? Maganda ho, magandang babae. Yung pangalawa, yung isa maganda kasi dalaga talaga yun. Parang masabi ko nga siguro virgin pa yun. Kasi kita ko sa katawan, kita ko sa hubog ng katawan, pati sa balakang. Virgin talaga. Ganon. Ang ganda eh. Malinis na no, ganon. Ito hanapin ko, ito si Sancho na ang sabi niya sa The Art of War, the very principle ho ni Sancho is to avoid war but to conquer. Ah. Na-post ko na yun, avoid war, conquer within. Yan yung pinaka-supreme ni The Art of War, eh, no? The philosophy of avoiding war while conquering within emphasizes that most significant Sancho. Ganon yun siya, mga kababayan ko. Ganon ho. Kaya buhat nung ginawa sa akin yun, 2008, hindi ko makalimutan yun. Mantakay mo, nandun kami sa isang opisina, inangat pa sa akin yung palda. Humarap sa akin, tapos tinalo yung sapatos, inangat yung palda, nandun ako sa harap nakaupo. Eh anong makita mo doon? Pag inangatan ka ng palda, nakaharap sa'yo, aangat ganyan, no? Tapos itali yung sapatos, nakaupo ako sa harap. Nagulat nga ako, hindi ko makalimutan yon. Anong tawag mo doon? Subdue the enemy without fighting. Yan ang nga sinasabi ko dito, subtle conquest eh. Sancho ito. I-copy ko lang at saka i-paste ko pero i-edit ko ng kaunti para maganda yung basa natin. So again, panawagan ko lang Representation mo, the flying saucer defect. Oy, shoutout sa'yo, Jobert. Oy, shoutout. Asensya ka na, nag-search kasi ako eh. Ito si Jobert Bilacaol, tinanggal din ho ito sa Philippine Coast Guard. Opo. Mantakin mo sa mga naitulong niya dyan sa Philippine Coast Guard. Ang dami na ho. Sabihin mo man, saving lives. Ginawa niya ho iyan. Sabihin mo, saving properties. Grabe ho, barko ho yung niligtas nito. Eh magkano ho yung presyo ng isang barko ng Philippine Coast Guard? Ganon ho yung tao na ito. Hindi, totoo lang. Sabihin natin yung totoo. Mantakin mo, wala mga breathing apparatus. Siya naggumawa ng paraan. Paano siya magkaroon ng breathing apparatus? Grabe yung talino ng tao na to. Sabi nga ng iba nito, bobo. Hindi ho. Genius yung tao na to. Mantakin mo yung impromptu. Makapag-isip ka kaagad ng mga ganong assessment. Grabe ho. Hindi biro yung ganyan. Situational awareness, situational assessment, yung discretion mo, yung prudence mo, it takes a lot. Hindi lang hindi ko masabi, genius eh. It takes a genius eh. Genius tong tao na to, si Bilacaol, Jobert. Naku, mabuhay ka, Jobert. Grabe yung pagsira sa'yo dyan. Inaayos mo yung buhay mo, ayaw ka pagbigyan eh. Eh yung habol kasi nila dyan, pera. Ng ibang malanghiya dyan. Kaya pila natin yan. Kasi akin may linaw na eh. Ayaw ko na lang sabihin, ayaw ko na lang banggitin. May inaayos lang ako ng kaunti. Yan o. Post ko. Sabdo. Sancho yan eh. Paano mo magawa yan? Asawahin mo. Bigyan mo ng magagandang babae. Diba nasabi ko rin kahapon, binanggit ko si Genghis Khan or Genghis Khan. Babae yun. Padala ng prinsesa doon kay Genghis Khan. Siyempre,
patong ng patong, humina yung katawan, wala na. Humina yung immune system, kaya may edad pa, wala na talaga. So ganun lang ho. At least ito yung ating advokasya rito. Hindi pwede yung hindi tayo magsalita. Kasi ho, kung wala na hong magsasalita, abay, mapapahamak na ho tayo niyan. Sabi nga ni Jordan Peterson, yan no. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Ang pagmamalabis na bubuhay sa pang-aabuso. Ang pang-aabuso, kung walang magsasalita, tahimik lang, ayun, abusuhin talaga. So, ganun ho. Kaya, magsalita man tayo ng totoo dito for truth and justice. Ganun ho. Ganun ho yung batas. Law is a weapon of truth and justice. Saglit lang Meron pa dito si Miriam Defensor. Ayun na, na-post ko na nga. Bagaman ako'y talagang pinahirapan, 11 months na ho. Hindi naman pwedeng yung kahirapan magpapapigil sa atin. Ginawa ko na lang ng paraan para dito makapag-live, makapag-internet, at makapagpatuloy yun na magbigay ho ng impormasyon, makapagbigay ng education. Kasama nyo ako sa pag-aaral na ito. Baka sabihin ninyo, nagmamagaling. Hindi ho. Meron ho akong 6.09. Pinaghirapan ko rin yan dyan sa Philippine Coast Guard, yung 6.09, yung instructor course. May background din ako kahit papano sa masteral. Nung sa probinsya pa ako sa Asian Theological Seminary, ginanap dyan sa Iloilo Christian Reform. At patuloy ho akong nag-aaral, nagsa-self-advance. Kasi ho, sabi nga na ibang lawyer, oy Cloud, shoutout kay Dan Claude, kay Cloud Sukgang, thank you very much sa pag-view. Sabi nga ng ibang mga abogado, merong feeling abogado. Hindi naman tayo feeling. The term siguro na dapat gamitin is to nagsusumikap, mag-aral tayo ng batas. Kasi yung batas, hindi naman yung batas ang abogado, at ang abogado hindi naman batas. Ganun lang kalinaw yan. Bakit? Yung driver's license siya ba yung sasakyan? Yung sasakyan ba yung driver o yung driver? Ganun lang ho. Pero yung driver, hindi siya yung sasakyan. Yung sasakyan, iba yun. Yung driver, iba din yun. So, ganun lang yun. Ganun din ho sa batas. Ganun ho. So, sa iba namang lawyer, may mga tama din naman talaga na sabihin nila na mayroong mga feeling lawyer. Kasi meron talaga. Meron pa nga lawyer, meron talagang lawyer. Tulad itong lawyer na babae, itong napakagaga ito. Demonyo. Napakasinungaling Napakasinungaling mo. Sana makulong ka, ang gaga ka, at madisbar ka, walang iya ka. Tanim ka ng dragon. Inaasam-asam ko na mabasa sa balita, makita, at isang araw makulong ka talaga. Magbayad ka, walang iya ka, demonyo ka. Isa ka sa dapat makulong. At sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, bagaman hindi naman ako presidente, kung ako presidente, abolish ko yung Congress na yan. Napakalinaw ho. There is a colossal, monumental evidence of a graft and corrupt practices act, grave abuse of authority, a deliberate, a systemic, a syndicated connivance to fraud the Filipino people, to fraud the Philippine government, to rob the next generation of their future. Mga traidor, salot kayo. Gago kayo. Sabihin nyo, violation. Anong violation? Bill of Rights. To redress the government. Article 3, Section 4. To redress the government. To be specific, to redress the administration.
Kasabwat kayo. Walang hiya kayo. Bakit Congress? Anong lawmaker, lubending? Bend the law! Animal ka. Law, quote, right is always given, unquote. Gago. Sabihin mo, bend the law. Bugok! Gago ka. Murahin mo kami. Dati akong Coast Guard, naalala ko, murahin mo kami. Anong tawag mo sa amin? Mga inutil kaming Philippine Coast Guard. Gago ka pala eh. Gago ka. Napakagago mo. Tanim ka ng dragon, isa ka pa. Akala nyo hindi nakikita sa mukha nyo? Gago ka. May DNA, walang hiya ka, mabibisto ka. Ngayon ang sikreto mo, tago-tago mo, ano ka, double spy? Double agent? Ano sabi nga doon sa License to Kill? Pag nagkasunugan na, spy to spy, the spy game? You know Sherman Lance? What about the Stingers? Gago ka ha. Ito, panoorin mo. Saglit lang ha, bibigyan kita. Ganon yon. Pag nasunog kayo, kayo mismo nagkakainan para maligtas yung inyong balat. Walang ya kayo. Tanim kayo ng dragon. Ito. Saglit lang ha. Hindi ko alam kung na-save ko ito. I-save ko nga ito para pagka madali na lang. I-forward ko na lang ha. Last year. No evidence. I know him. He's an informer. You're disappointed. Who are you working for? Huh? Tell me. You don't want to talk? I can get the trucks out, but I don't think I can control the fire. Forget the fire. Get some cars. We're gonna take the tankers with us. Wait a minute. The setup cost us $32 million. We have to try and save it. I don't give a shit about the setup. We got $500 million in the case and 20 tons of Columbia Pure in the tankers. Now go help Hella. But we have a deal with the Orientals. We got their money. I said go help Hella. Now do you want to make this hard or easy? Put him in the conveyor. When you're up to your ankles, you're gonna beg to tell me everything. When you're up to your knees, you'll kiss my ass to kill you. I'm the least of your problems, Sanchez. If you couldn't trust Crest, who can you trust?
your 500 million? Truman Lodge? What about the Stingers? What do you know about Stingers? We're gonna go, Pedro. This place will blow up any second. Where's Heller? I don't know. It's the last you see of Heller and your Stingers. Thanks for the advice. Kita nyo? Kaya ikaw, yung bendalo ka, isa ka ring demonyo ka. Ang lakas yung magmura, lakas yung magkwan. Demonyo ka, pati Coast Guard. Tawagin mo mga inutil, ugok. Hindi mo alam yung trabaho. Hindi ka pwedeng magsalita in particular sa Philippine Coast Guard kung hindi naman ikaw yung authority. If you are not the spokesperson of the Philippine Coast Guard, you are barred to speak on behalf of the Philippine Coast Guard. Eh nung time tumawag siya, wala yung tagapagsalita, kaya kino-coordinate, kaya nagtagal yun. Mantakin mo yung kino-coordinate na, gusto niya makakuha ng impormasyon agad-agad. Walang yaang tao na ito, bastos, walang alam sa procedure. Ngayon, naging senador, sabihin pa niya na, bend the law! Gago! Bendalo. Alam mo kung sino ka? Siya kang gago, sabihin mo bendalo. Tagagawa ka ng batas pala, taga-craft ka ng mga bill. In particular, hindi o batas yung ginagawa mo. Bill, that is bill. Sa Congress bill din yon, kaya nga pass out bills or bills. Tapos pag didibatihan, pagbotohan, papadala sa higher Senate halimbawa na to the President for signature for it to become a law. 15 days or 30 days hindi pinirmahan ng Presidente yan, automatic magiging batas iyan. So ganun ho. Kaya isa dyan sa mga paraan na yung Constitution dapat din siguro baguhin yung ibang provision dyan. Yung ibang provision na, I have to be specific. If there are flaws, if there is or are flaws in the 1987 Philippine Constitution, dapat yun lang yung mga baguhin, the specific. Kaya magkakaroon ng boses tayong mga tao dyan nasa Article 6, which is yung legislative, nasa Section 1. Meron tayong boses dyan. Sa Section 1, sinasabi dyan yung People's Initiative. Meron tayong boses, pwede tayong magpasa doon ng mga panukala. Pero dapat matagal iyan. At sana sa loob ng 8 years, mapalitan yung ibang mga provision dyan, dapat baguhin. Hindi tama, pag nagpasa kayo ng law, 50 o ng bill, at within 15 days na hindi pinirmahan ng Presidente, maging automatic law, mali iyan. That is very wrong. Bakit? Gusto nyo? Pagbigyan ko kayo halimbawa, sige. Para ano pa yung veto power? Gago pala eh. Gago. Gaguhan iyan. Bakit nagkaroon ng veto power? The only person or the only entity, office na merong veto power is the President. Bakit? 15 days lang mawawala yung veto power niya. Gago yung gumawa ng... See? Abogado ba ako? Hindi ho. Sabihin ko sa inyong totoo. Tama ba na ibasura ng 15 days yung veto power ng Presidente pag hindi niya yan napirmahan? Mali iyan. Kaya siguro maraming naipasang batas, mga gago. Hindi ko pa mabasa lahat, wala akong documents pero kung tambakan ako halimbawa, tambakan mo gaano karami, sige, pag-ibasahin natin. Payag ako. May mga batas na pinasa, mga gago. Ang dami ho. At kayo mga tanim ng dragon sa Pilipinas, lalo sa Philippine government, bistado na ho kayo. Tulad yan, yung isang opisina na ahensya ng gobyerno, mayroon silang tinatawag na utilization. Ilang percent? 85%? Ay gago. Ano yon? 85%? That should be 100%. Eh bakit 85%? Kasi yung 15%, alam na.
Napakagago nyo, kita sa mukha nyo, tanim kayo ng dragon. Mga salot kayo. Ano sabi ni Miriam? Why not the Philippines is always, if not always, the most corrupt? Kasi bakit? Uunlad ba ang Pilipinas? Hindi talaga uunlad ang Pilipinas. Kayo lang ang uunlad. Ano? Padala nyo mga taga-case dito sa akin? Walang problema yun. Ano gusto nyo? I-suppress kami? Suppress nyo yung langit. Sige. Suppress nyo yung Diyos kung kaya nyo. Mga demonyo kayo. Ikaw, Satanas, kung gago ka talaga. Sana harapan. Sikreto, laban sa sikreto, payag ako. Sino sa inyong pinakamatalino dyan, sumasamba sa demonyo? Harapan lang. Mag-discourse. Sige, live discourse. Payag ako. Gusto niyo sikreto? Sige, na-post ko na no? Sige, subukan nyo. Subukan nyo lang. At panawagan ko naman sa isang relihiyon na talagang matagal ng panahon na ako'y tinatrabaho. Panawagan ko lang. Pilipino tayo, Pilipino din kayo. Hindi nyo matanggap yung pagkatao ko dahil ayaw ko sa inyo. Members ako ng Church of God International or MCGI. Panawagan ko lang. I-assist nyo rin kung sino yung nag-i-endorso na yan para ako'y lakarin. Tingnan nyo rin yung mata, tingnan nyo rin yung muka. Tanim ng dragon There are 14 career paths. Ganon lang yun. Tanim sila ng dragon. Sana gampanan nyo rin, pangatawanan nyo bilang Pilipino kung hindi nyo ako matanggap bilang isang Pilipino na yung paniniwala, hindi ninyo kapaniniwala or hindi ninyo ako kapananampalataya. Kasi iba yung turo sa inyo Ayaw ko dyan. Ayaw ko talaga dyan. Maging makapilipino kayo. Wag ho yung malupit kayo masyado. Yung ginawa nyo sa akin, sirain nyo lahat-lahat. So, ganon. Malupit to. Malupit, masyadong mapait. Pero siyempre ako may panalangin ako sa Diyos na talaga naman nakasulat naman sa Biblia Bubunutin lahat ng mga hindi pa may panahon yan, may araw talaga na lahat kayo bubunutin. Ito yan. Na-post ko naman pala yung tanong ko dito nasa naka-post na May mga tanong iyan. So ito. Yan, may mga tanong. Pero bago mapahaba, dahil napaiba na ng konti, balikan ko ulit doon. Kaya pala gusto nila i-impeach si Inday Sara is because gusto niyang umupo na presidente. Kasi alam niya, mamamaalam ni si Kambing, nagpahinga na nga noong April 8, 2:51 AM. Nagpahinga na, Philippine local time. Tapos impeach pa nila nang i-impeach. So alam na nila yan. Ang dami talagang makukulong dito. Lalo sa pag-suppress ng information, dami yung makukulong. Okay, classmate, thank you sa panunood. Salamat sa suporta. So, dami yung makukulong dito. Kaya pala gusto nila i-impeach si Vice President, si Inday Sara Duterte. Dahil pag na-impeach, automatic silang presidente. Ano kayo, swerte? Gago pala kayo 32 million pa naman yung nagboto dyan. Ano yung buburahin nyo by constitution? Napakagago nyo. Sinong mag-i-impeach? Mga congressman? Ilan ba yung boto ninyo? Sino nagboto sa inyo? Distrito nyo lang? Tapos i-impeach yung binoto nasyonal? Gago pala kayo No? Ang gagago nyo. Tapos yung impeachment complaint, mere hearsay. Tapos yung House Judiciary Committee weaponized to collect, to summon evidences, to support the complaint. Gago kayo. Hindi lang kayo marunong magbasa, kami marunong din na magbasa. Kaya dito sa ating channel, I encourage na talagang mag-aral tayo. Etymology, gamitin nyo ng 6W1H, ganun lang Anchored in 3, know where to go, know what to do, and know how to get there. So 3 bagay yon, tandaan nyo, isama doon sa 7. So those are powerful numbers, number 7 and number 3. Biblical, scientific, or mathematical, magamit nyo iyan. O ganun kagago itong nangyayari ngayon. Na nagpaalam na si Kambing na mahinga na, hindi na nga nakapagpaalam Dahil grabe daw ang balita, ayon sa ibang sources, grabe na yung pain niya.
mataas na masyado, kung bagas nasa 10, siyempre, masakit yan sa loob eh. Nagbi-bleed ka, masakit yan sa loob. Kasi stage 4 cancer yan eh. Mantakay mo, tinatago pa nila. In case of disability, nasa 8 yun eh. Dapat doon, sinabi na nila. Tapos nasa Section 12 pa. Article 7, Executive Branch, Section 8, and Section 12. Dapat doon in health, nire-report nila. Tapos in case of disability, kasi hindi na siya makapag-dispense sa Section 8 of the Article 7, the Executive Branch of the 1987 Philippine Constitution, Section 8, dapat may disability na siya. Dapat ipa-assume na nila yan kay Vice President. Vice President Inday Sara Duterte. Sabi nga ni Mayor Duterte, yan ang laban ko sa inyo, mga putang ina ninyo, sabi ni Mayor Duterte. Yan ang panlaban ko sa inyo. Kaya takot na takot tong mga walang hiya. Kasi again, kung sinasabi ko sa inyo, kung ako presidente, matik yan. Magkita na lang tayo, hamunin ko kayo. Pag ako presidente, ito hypothetical na naman ito, no? Ako presidente, I will abolish Congress. Totoo yan. Ilang region ba tayo? Di lagyan ko ng senador bawat region para may boses kayo. Gusto nyo 2 senador pa no? O 2 senador sa bawat region. O sige yan. Ganon. Para may boses kayo. Tapos yung mga mayor, yun na. Bawat mayor, direkta na sa nasyonal. Wala, mahinto na. Gobernador, wala na yan. Pahintuin. Mayor na lang. Kung pwede lang, mayor. Tapos barangay chairman, ganon. Direkta. Tapos lagyan ko ng, ng ulat. Bawa, ito si mayor, ito yung mga projects. Yan nandun, naka-profile lahat yun. Tapos itong na-implement mo. Tapos yung utilization rate mo, dapat pag may natira ka dyan, dapat you have to justify. Kasi pagka hindi ma-justify yan, lilintikan ka. Kasi malinaw na graft and corruption yan. Tulad yung isa dito sa sinasabi na isang ahensya ng gobyerno, ayaw ko nalang magbanggit kasi magkapatid dito no? Yung isang kapatid niya senador, tapos siya naman, sekretary siya ng isang ahensya ng gobyerno. Tinanong siya doon sa isang Congress or Senate hearing iyon, ilang percent yung utilization mo? 85%. Bakit 85%? Di ba sa GAA, 100% yan, may binibigay na budget. That should be 100% kasi may justification kayo para magkaroon kayo ng ganyang budget. Tapos yung utilization mo, 85%. Anong nangyari sa 15? Ganon kalinaw yon. Tapalan lang nila ng mga black and white, report, blah, 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 so on and so forth. Siyempre sa dami ng trabaho ng hindi na yan mapapansin nasyonal. Tulad na lang sa mga senior dito. Pinarasis ninyo yung mga senior citizen. Anong tawag doon? May budget na yun galing nasyonal. Bakit pagdating dito sa local, ang nangyayari, ang sabihin, pag araw ng bigayan, ang sabihin doon sa mga nag-process, wala pa ho kayo, baka sa susunod na ho na bigayan. Ganong kagago. 6 years na nag-aantay yung tao, wala pa rin. Nag-aantay pa rin sa susunod. Anong susunod? 6 years na nga lumipas. Iba, ang tagal na Wala pa rin binibigay na ayuda para sa seniors. Pero bakit ninyo pinrases? Anong sikreto doon? Merong nasyonal na listing pagbaba sa baba dito sa region or dito sa mga municipalities na pagdating doon may nakahanda na silang listahan, puprovide nila pero tanggal na yung iba doon. Huwag nyo hong gaguhin yung mga tao ng gobyerno din. Huwag nyo hong gaguhin yung mga taong nagre-research at nag-aaral at may karanasan din. Tapos sabihin nyo na, wala, sa susunod na lang kayo. Anong sa susunod? 6 years na? Gago pala kayo, tumanggap kayo ng document, pinrasis nyo No? Gaguhan yun. So malinaw ho ito na itong mga tanim ng dragon sa Pilipinas talagang hindi ho tayo unlad. So to our late Senator Miriam Defensor Santiago, ma'am, although hindi naman sa lahat ng prinsipyo o ng usapin magkasundo tayo at bagaman kayo man ay nagpahinga na, sabihin ko rito dahil follower nyo rin ako at sa iba ninyong mga pamilya, sabihin ko na siguro na misquote nyo lang or na hindi nyo lang nasabi na may tanim talaga ng dragon sa Pilipinas. Talagang hindi uunlad ang Pilipinas. Ang uunlad, sila-sila lang. Kayo-kayo lang na mga oligarko. Ganon. Ganon ho. Tingin nyo ba ang Amerika bobo? Hindi ho. Tingin nyo ba sa mundo bobo? Hindi ho. Ano tingin nyo sa Diyos? Hindi alam? Alam ho. Nasabi ko na sa inyo, e pluribus unum.
E pluribus unum. Mga gago kayo. Bakit? Pagdating sa kabila, o nandun na si Kambing, o sabihin mo ngayon dyan, lahat ng nakulimbat mo sa gobyerno, nagpamaharlika ka pa, i-divert mo lang yung pera doon, yung pala, kulimbatin mo kung anong gagawin mo doon. Walang yaka. Tinalo mo pa, masahol ka pa sa tatay mo. O gamitin mo ngayon dyan, tingnan mo kung mabayaran mo doon. Wala ho. Ganun lang yan. Wala ho. Wala ho tayong madadala sa kabila. Pera, hindi ho. Ang madadala mo doon, yung ginawa mo. Lahat ng gawain mo dito, yun ang dadalhin mo sa kabila. Ganun lang ho iyan. So ano pa ba ang ating pag-uusapan ngayon? Dahil marami-rami at napahaba-haba na. Marami talaga, hindi ito pwede sabihin na, oy, bakit lagi na lang yung tanim ng dragon, yung komunistang dragon, yung two-faced dragon, yung subtle conquest. Totoo ho iyan. Totoo yan. So, in particular sa abogada to na gaga tong abogada na ito. Klaseng abogada. Cum laude ka pa naman, sabi nga ng isang komentarista doon, she is a cum laude and top 15 sa bar exam. So what? Hindi naman question dyan yung cum laude ka o top 15 ka sa bar exam eh. Yung question dyan, yung pag-perform mo ng function mo, ng duty mo, sinungaling ka eh. Kaya dapat makulong ka, tapos madisbar ka, walang hiya ka. Tapos lahat ng nakulimbat ninyo, pag ako halimbawa presidente, o sige 50% bigay natin, lahat ilabas nyo. Pag napatunayan kayo, kasi pwede namang i-account lahat yan eh. Yun nga lang matagal-tagal yun. Pero syempre, mandato mo yun. Bigyan mo ng award kasi sigurado, hindi naman nila kayang bitbitin yung ilang bilyon na sila lang. Siyempre, may mga informant yan, may mga taong kasama yan. Siyempre, pag malaman nila may mga rewards na, pipiyok yun. Hindi, dito tinago nila yung pera. Dito, ganito, ganyan. Ito yung record, oh. Turo namin yan. Ito yung account name. Ngayon. See? Kaya ngayon, mabubulgar kayo. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, wala hong bagay na pwedeng itago. Basahin nyo yung Biblia sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Wala ho pwedeng itago. Kaya ito kahit na grabe kayong magnakaw sa pera ng kaba ng gobyerno, kaba ng tao, samantala kasalukuyan binabayo ng bagyo ang Pilipinas, nangamatay mga Pilipino, mga walang hiya talaga kayo. Sa demonyo kayo. Busy kayo sa pagre-repake ng mali-malitang pera tapos i-distribute ninyo habang nagkakandamatay ang mga Pilipino sa bagyo. Ganon kayo ka-demonyo. Ganon kayo ka-demonyo. Demonyo kayo. Dapat talaga managot kayo. Tsaka Congress wala namang batas na mag-i-abridge yung karapatan ng tao sa Bill of Rights yan. Kung ako ang presidente, I will abolish Congress. Ganun ho. Takay mo yung pasahod sa inyo, mga walang hiya kayo. Anong kwento pa nung December? December lang, dumaan 2 million. Ano yon? Cash gift ninyo? Ako, tao ko ng gobyerno, kaliit-lit lang ang sahod ko no? Tanggalin ako, tapos pahirapan ako ng 11 months. Dahil sa re-enlistment lang? Re-enlistment lang, tanggalin ka saglit. Ano bang kaso ko doon? Illegal ba? Ano bang kaso ko? Gago ka pala Tingnan mo sa korte na lang tayo. Kasi documentary evidence meron naman ako Laban sa ginawa mong inustisya. Yung mga dokumento, pinipirmahan mo, wala ngang date Dahil kakamadali ninyo. Yan ang bunga ng pang-aabuso na wala sa ayos. Natitisod ka no? Tayin-tayin mo lang ma'am. May naayos pa ako. Kita tayo sa dapat pagkakitaan natin sa korte na. Para malaman mo yung ginawa mo. Ngayon, sa mga walang hiya dyan, magabulabol na kayo. Ewan ko lang. Sa dami Sa dami talaga ng mga nagwalang hiya. At panawagan ko again sa ating President, Ma'am Sara. Ma'am, ingat ho kayo palagi. May God protect you. May God keep you safe. And may you restore justice sa ating bansa. Truth and justice at yung pagiging makatao. Because under sa Article 2
Section 1 of the 1987 Philippine Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. At dyan ho nagtatapos ang ating Facebook Live. Sana ho nakapagdulot ako sa inyo ng mga bagay, impormasyon na kung saan kasabay nyo ho ako sa pag-aaral na ito. Pagpasensyahan nyo na kasi kailangan nating magsalita. Sabi nga sa Biblia, the people perish, yung pagkakulang ng yung sa kakulangan ng revelation, yung aral ng Diyos, the people perish. Hanapin ko na lang, pero again, shoutout sa aking mga magulang, kay Jesus Senior, magiting kong tatay, sa nanay ko Daisy Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, relative, si Dan Claude, yun, shoutout sa iyo. Sa mga pamangkin ko pa, mga kaibigan ba, kung meron man dyan, at sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard, God bless you sa inyo, and to all government agencies. Nakasaad naman yan sa Memorandum of Understanding 01 dated 2000 directing all government agencies for the national development. Sort of like that. Nandyan sa Blue Book Manual ng Philippine Coast Guard sa Department Doctrine Development Research Center sa dating Coast Guard Education and Training Command, where I was assigned as a researcher. Yon, shout out pala sa iyo, Ma'am Michi. Ma'am, thank you very much. At talaga kahit saan ka mapunta, makita mo ako, talaga yung binabanggit mo lagi, magaling. Ma'am, magaling po yung Diyos. Diyos po yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Hindi po ako. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem sa segment na Vox Populi. Amen.